Actually, ito yung number one problem namin sa relasyon ni Joel. Naging very demanding yung business na yun. Talagang kailangan tutukan eh. So, first investment ko si Joel. Well, hindi na kami nagre-reklamo. We're very grateful. Hey guys! This is Joel. This is Kat. And welcome sa panibagong episode ng Kwentuhan with Joel and Kat. Yes! We're back again, guys. Consistent na tayo ngayon, love ko. Yes, every Saturday tayo nag-shoot. So, good job, love. Ang bilis ng 1 week, no? So, totoo lang, parang kahapon na tayo nag-podcast. Kaya Ano ba yun? podcast ulit Ang dami tayo. pa kasi natin ginagawa or ano? Ang bilis na talaga ng oras. Feeling ko, mabilis din yung oras. Baka ganun talaga pag masaya ka, mabilis oras. Alright, sige love. Ano ba yung ita-topic natin for tonight's episode? Well, kukwento lang naman natin yung mga pinagdaanan natin, di ba? Yan. So, etong topic natin is very personal. Kumbaga actually struggle to ng relationship namin. Yes. Actually, ito yung number one problem namin sa relasyon ni Joel. Yes. Ayan, ako curious sa sila. So, ano nga ba yung topic natin, love? And yung topic natin for today is how we balance our work and life as business partners and as... Husband and wife. Baka mag-away pa kami dito, guys! Ako! Hindi, pero very interesting to kasi kahit tayo matututo rin tayo sa mga sarili natin pinagsasabi kasi talagang ito talaga yung always namin pinag-uusapan. If I'm not mistaken, ito lagi yung punot dulo ng mga pinag-aawayan natin. Yes, na medyo mabigat. Oo. Ito talaga lang din ang naaalala kong napag-aawayan namin ni Joel. Yes, Itong ay. work-life balance na to. So, context lang sa mga hindi nakakilala sa amin and ngayon lang nakarinig sa amin sa podcast namin. Kami ni Kat, bukod sa mag-asawa na kami, business partners din kami. Yes. Yan. For the past years, ito talaga yung pinagkakaabalahan namin. Nakilala ko si Kat, estudyante pa lang siya. And ako nagbi-business na sa family ko. Then eventually, habang nag-aaral siya, in-encourage ko rin siya na maging part ng business. Yes, so first investment ko si Joel. Diba? So, ang ginawa niya muna, school and work balance. Yes. Buti na lang din pandemic time nun. Hindi masyadong demanding yung school works mo. Yeah, so nakakapag-focus ako nun sa work namin, which is yung Tikarus pa ata that time. Yeah, milk tea business. Yes. Pero nung tuloy-tuloy na yung pandemic, Yeah. after ko rin gumraduate, ayan, dire-diretso na ako dito sa pagnenegosyo. Ewan ko, dito talaga ako dinadala ng tadhana talaga eh. And that's the time na rin na nabuo yung The Crunch. Yes. Which is yung baby talaga namin na hindi namin in-expect na during pandemic time na talagang mag-grow siya tsaka mag-boom siya somehow sa amin. Naging very demanding yung business na yun. Talagang kailangan tutukan eh. Yes eh, bigla kasing sobrang bilis ng growth. Kahit kami, nagagahol kami, kumbaga. So parang na-required yung buong oras namin talaga tumutok lang doon sa negosyo namin na yun. To make the long story short, pagka-graduate ni Kat, Wala na, dire-diretso na kami, dire-diretso guys. na. Kumbaga parang wala nga nagbago sa routine niya. Iba nagpapahinga after ng school. Wala. Diyos ko po. Bago pa nga ako gumraduate, tatrabaho na ako. Talagang inalagaan namin yung The Crunch. Naging part yan ng relationship namin. And for some of you na mga talagang nanood sa amin for the past years, alam nyong talaga kung saan nanggaling yung The Crunch. Yeah. Na hanggang ngayon, ito pa rin yung pinagkakaabalahan namin. At tinatrabaho, di ba? Yeah. Then eventually, itong pagko-content natin, naging work na rin siya. Oo, naging demanding na rin sa oras, sa totoo lang. Well, hindi na kami nagre-reklamo. We're very grateful kung ano man meron kami. Pero syempre, may mga challenges dyan. Lalo na, dalawa yung ginagawa namin eh. Yung content at yung pagbe-business. So talagang kinakain nila yung oras namin ni Joel talaga. Yes. At mostly, nang ginagawa namin ni Joel is about doon. Actually, pag magbabasa ka ng mga comment section, especially nung start, talagang very in-ideal nila yung lifestyle natin. Kasi couple tayo na nagbi-business together. Na very, very cute tignan. Kasi nagde-date na kayo habang nagbi-business pa kayo. Parang Yes. one of best of both worlds, kumbaga. Oo, pero dati din naman talaga, hindi naman natin na-feel na nagtatrabaho tayo ng sobra, di ba? Kasi parang paalam ko pa nga lagi doon kay Mami, mag-work po kami ni Joel. Pero super happy ako noon kasi alam kong mag-work kami ni Joel. Plus, magkasama pa kami. So parang sabi na, ay grabe, ideal talaga to. Sobrang, paano natin nagagawa to na mag-business partners tayo, tapos mag-jowa pa. Saan ka pa? Tsaka di makakahindi dun si... Mami. Oo, kasi work to eh. Sige na nga. So, nung first early years namin sa relationship, talagang na-appreciate namin yun na nagbe-business kami tapos magkasama pa kami always. Pero habang tumatagal, habang mas nagiging demanding yung work, kumbaga parang nagiging problem pala siya in the long run. Yes, unti-unti na lumalabas yung mga challenges namin ni Joel. Oo, kasi ang naging problem namin, hindi na namin na-separate Yes. yung work
sa dapat na love time natin. Parang ganun. Yes, kumbaga, nawalan kami ng time as magjowa. Parang mas mag-business partners na lang yung lagay namin ni Joel. Dumating kami sa point na ganun. Na parang kahit ako napapatanong ako, di ba once, sasabi ko na sa'yo yung love, ano tayo today? Gumano na ako sa'yo, di ba? Magdi-date ba tayo? Kasi pag sinasabi ni Joel date, ang ina-expect ko, kakain kami sa labas, pag-uusapan namin yung mga life namin. Pero hindi, parang ako nasa meeting. Sabi ko, ano ba? Dapat magkaroon tayo ng, like, mag-business partners tayo or magjowa para aware ako, di ba? Para ma-activate ko yung sarili ko na, okay, business partners pala tayo today eh. Pero hindi eh. Sinabi mo, love day. So, akala ko date. May mga ganun na kami. Well, hindi ko naman kasi in-expected, especially nung startan na kapag magdi-date tayo, like pag pinag-uusapan pala natin yung business, para sa'yo, parang nagbi-business meeting din pala tayo. Kasi sa akin, parang regular topic siya. Ano pa ba ginagawa ko? Yun lang naman pwede kong pag-usapan. Oo, kasi ginagamitan ko ng utak eh. Kapag ganun, so hindi siya parang regular na pag-uusap lang. Ang mga pinag-uusapan natin, strategies. Paano i-handle to mga empleyado na to? Ano pa yung pwede natin gawin sa business natin? So, okay naman. Happy naman ako dun. Yung mga early years pero nagkakaroon na kami ng ganitong conversation, I think last year lang no? Yes. Yung medyo matagal na yung The Crunch. Kasi syempre, mas bumibigat yung problema. Yung responsibilities mo, lumalaki yung company, lumalaki demand dito sa social media. Aminin naman natin, nakakapagod din. Yes, and nagigets kita sa part na yun kasi parang lagi namin sinasabi, eto love day, tapusin natin itong problema na to. Luluwag na yung oras natin. Oo. Pero parang first year pa lang yun yung sinasabi ko sa kanya. Pero hindi natatapos yung problema. Na baka ganun talaga sa pagnenegosyo na never-ending solving ng problems talaga. Yes. Yung nasabi na, diba? Solving problems yung pagbe-business. Kaya, hindi ko makakalimutan. Parang isa sa mga rock bottom moment ko. Personally, nung talagang kinonfront ako ni Kat na, habang buhay na lang bagat na buhay natin. Oo, naalala ko pa yung itsura mo na parang nagulat ka na sinabi ko yun. Kasi hindi talaga kami nagkakaproblema ni Joel sa relasyon namin, guys. Literal, wala kami pinag-aawayan. Sadyang, nung time na yun, parang napuno na lang talaga ako, diba? Kasi parang pagod na pagod. Literal na yun yung term Ilang pagod yun? 5 ata yung sinabi ko. Literal na pagod kasi that time parang tayo talaga lahat. Lahat talaga nagma-micromanage tayo. Diba, kahit may mga tao tayo, tinututukan natin sila. Ganon kami tutok sa work ni Joel. Ako naman, gusto ko yung ginagawa ko sa totoo lang. Yes. Kaya nagulat din ako sa sarili ko na, bakit ko nasabi din yun? Ibig sabihin talagang napagod talaga ako. Yes. To the extent point na na-hospital ako, diba? Nagpa-hospital ako kasi nga, nagkakaroon na ako ng panic attack. Kasi nga sa dami nangyayari sa buhay ko, nagkaroon ako ng panic attack na hindi rin ako aware na magkakaroon pala ako. Doon nag-start yun. Na parang doon ako nagka-hint na okay. Talagang napagod pala talaga ako, nababawian na ako ng katawan ko pala talaga. Sumusobra na kumbaga. Na-burnout na. Yes. Tapos ang advice sa akin nga ng mga doctor na kailangan ko rin mag-rest. Manage your stress. Nung sinabi na i-manage doon yung stress, ayaw mo pakita sa akin. Ako pala yung stress niya. Yun yung unang scenario natin na parang nagising tayo na, okay, may mali talaga sa routine natin, di ba? So, yun nung sinabi ko yun sa'yo, na hospital din ako, kasama ko siya nun Ano naman yung na-feel mo? Siyempre, nasad ako. Kasi, alam mo yun, parang, what is life for kung talagang imo-hospital ka rin pala, no? Ano magagawa sa pera kung talagang, na-drain ka na rin talaga nung time na yun. Kaya, after nun, parang pinag-work off talaga kita, di ba? Oo, pinag-awayan namin ni Joel yun kasi ako ayoko talaga. Kasi alam kong pag umalis ako sa work, mapupunta sa kanya yung work ko, kumbaga. So, madadagdagan din yung stress niya. So, as much as possible, ayoko talagang magpahinga din na gano'n. Ipagpahinga ko 1 month. Tapos, tinanggal niya ako sa GC lahat. Lahat ng mga GC na departments namin, inalis kami. So, nataranta lahat. Akala nila naghiwalay kami. Lahat sila nag-message sa akin, Ma'am Kat, Ate Kat, ano nangyari? Pagising ko na lang, inalis niya pala ako sa mga GC. Kinik niya ako lahat. Kasi nga, kulit ko rin kasi na ayaw ko tumigil Parang strike 1 yun no hospital ke. May mga iba pang strikes na talagang na-realize ko, grabe, Joel, mali. Kumbaga, sa akin na rin yun Ako kasi talagang personally, wala naman ako ibang gagawin. Gusto ko talaga yung nagtatrabaho. Like ko sinasabi kay Kat na parang sa akin, it's a good day kapag nakapag-work ako, pag may na-resolve akong isang problema. Happiness ko rin naman siya. Baka naman isipin na hindi ko happiness din. Happiness ko rin naman, pero magkaiba lang kami ng stress tolerance ni Joel. Yes. Iba lang siya kung paano mag-handle o partida sa pa ako niya na. Ako kasi mas showy ako sa stress ko Yes. Mas sinasabi ko, ine-express ko kung gaano ako ka-stress Si Joel kasi
kasi hindi. Yes, tapos nakaka-drain pa dun kasi, ang work kasi natin, kailangan palagi tayong magkasama. Parang Tama. siguro yun din eh. Tama. So, especially sa content, kaya ka tayo Joel and Kat, lagi tayong magkasama talaga. So, even sa business, masaya naman ang relationship namin guys pero may mga times lang talaga na ganito na tinatamaan kami na napapagod talaga sa work, tapos nahihirapan kami i-balance yung work-life balance. Hindi ko rin makakalimutan nung last year, nung nag-propose ako sa'yo. Parang, ayun nga rin after ng engagement namin ni Kat, dun talaga lumabas lahat ng problema. Yes! Parang yun talaga, no? Weird talaga yun. As in, yung fiancé stage natin, yan yung pinaka naging mahirap sa relationship. Sabi ko nga, baka ganun talaga. Parang tinitest na tayo ni Lord before tayo ikasal. Gumanon pa nga ako. Kasi right after engagement, di ba dapat may engagement high? Di ba? Nakita ko yung sa comment section, uy, enjoyin nyo muna yung parang engagement high nga yung term nila. Tapos nung iniisip ko siya, after engagement na to sabi ko, nagkaroon ba ako ng engagement high? Parang nung mismong araw na lang yun, after may engage kay Joel, pag uwi namin from Batanes, hindi ko na maalala na engage ako. Kumbaga tuloy-tuloy na ako sa trabaho. So parang sabi ko, ay oo nga no, dapat pala i-enjoy ko muna yung phase ng buhay ko na to kasi isang beses lang to mangyayari sa buhay ko eh. Pero dahil nawala lang kami ng 4 na araw, yung demand ng work, grabe. Bukod kasi dun, sa pagkatapos ng engagement natin, ang dami talagang problema dumating. Challenge talaga yung relationship natin. Oo Even sa feeling ko business. Actually, hirap talaga. As in, very detrimental nga siya sa relationship namin kasi dumarating sa time na, alam mo yun, sikat, parang inaano niya na kumbaga kinukompromise niya na yung kasal na supposedly nagpe-prepare siya sa wedding. Yung sasabi ko sa kanya, love, mag-prepare ka sa wedding, ako bahala sa business, ako bahala. Ganyan pa ako. Pero talaga dumarating sa time na, alam mo yun, talaga na-challenge kami na sikat, dali na nga natin yung kasal. Talaga mag-west na lang tayo para wala ng preparation. Hindi ko rin i-enjoy yung yung pagpe-prepare sa totoo lang. Ganyan pa yan. Gumapang yan kahit ngayong 2025. January, February, March. Hanggang April actually. Basta 2024. Hanggang 1 month before the wedding. Yes. Yung stress talaga namin dyan. Talagang shinake talaga kami. Yung relationship namin ni Joel. Baka ganun talaga nga. Pero it was all worth it kasi dun kami mas naging matatag. Dumating sa time na nag-iiyakan na kami dahil sa problema. Like, ano ba naman to? Ganito ba yung buhay natin? And alam mo yun, kasi ano naman siya, may balik naman siya guys. I mean, yung work natin, thank you God talaga na nare-reward naman tayo financially and all. Pero dumating na sa time na parang hindi na kami nagiging happy sa na-receive namin. O parang hindi na siya worth it. Na dumarating sa time na, tatagapin pa ba natin to? Baka ma-stress na naman tayo. Parang ganun na hindi na tayo nare-reward sa dapat na reward. Kasi sabi nila, it comes with the price. Yes, diba? yes. Pero basically, ang gusto namin i-prove dito sa kwento namin. Hindi kinakwento natin yung times na wala pa tayong balance, diba? Yes. Kailangan talaga natin ikwento to para maintindihan nila. Kung bakit na-realize namin kung gaano ka-importante yung work-life balance. Basta ang dami na pagdaanan dahil masyado kami nakapag-focus lang sa work. Yeah. Wala kami nagiging rest, kumbaga. Maganda nga yung kinakwento mo yun na yung pag-aawayan natin. Napopostpone ko yung kasal kasi nga, hindi pwedeng magtatrabaho ako ng ganito ka tutok. Tapos tutukan ko pa yung kasal, hindi ko talaga siya kaya. So sabi ko kay Joel, it's either na tutuloy natin yung kasal or ipopostpone natin yung kasal. Magtatrabaho na lang muna ako. Ganun na lang ako. Nakakasadjot. Sa work-life balance, na-realize namin yung importance niyan. Kasi nga, nabasa ko nga sa isang book, talagang people are working for a living. Pero ang problema naman, they forgot to live na. Di ba? Parang, kaya ka nagtatrabaho para mabuhay ka. Kumbaga, gigising ka lang matanda ka na nakalimutan mo ng mabuhay. Which is, totoo nga naman, di ba? Kaya naman tayo kumakayod para ma-experience yung good things in life. Pero yun na nga, nakakalimutan natin yung other way around na why are we doing all of this? Siyempre, para mag-enjoy, para maging masaya pa rin, tsaka ma-enjoy yung mga fruits na pinaghirapan natin. Pero depende pa rin sa phases ng tao din yan, di ba? Hindi naman porket work-life balance, applicable na sa lahat. Katulad naman tayo dati, wala naman tayong work-life balance. Mas pinili natin wag magkaroon kasi nga, nasa grinding season tayo eh. Yes, totoo diba? yan. Especially sa social media world na ang dami yung mapapakinggan na technically, tama naman yung mga pinagsasabi nila. Kaso nga lang, nasa ibang stage sila ng life nila, tas ikaw nasa ibang stage ka rin ng life. Oo, may makikita tayo dyan na parang may mag-a-advise na, huwag ka na puro trabaho, mag-enjoy ka din. Tapos meron ka naman makikita dyan, ba't ka nag-enjoy? Magtrabaho ka? So saan ba talaga? Diba? Sorry po, saan po? Pero yun nga, meron tayong different stages of life. Ako kahit na ganun ngayon naging issue natin, tapos yung naging struggle natin for the past years, wala akong nire-regret talaga. Ako din. Kasi feeling ko, it is
meant to happen na mag-grind tayo dahil andun yung opportunity eh. Like, Tama pag pinabayaan natin yung opportunity, I think hindi tayo lalaki ng ganito. Or hindi ma-materialize lahat ng yun kung in-enjoy natin agad. So, feeling ko may stages yan. Yeah, depende din sa scenario kung nasaan kayo ngayon, di ba? So, kung grinding season ka, like pagka-graduate mo sa college, di ba, nag-work ka pa, like talagang tama lang na ang priority mo is to grind, matuto, tapos magtrabaho. Pero, pag nagkaroon ka na ng konting reward or may nakukuha ka na somehow na money, like it is important din na i-enjoy mo yung pinaghirapan mo. Yes, kahit sa little things like mag-pamper ka, lumabas ka lang, treat mo lang yung self mo, 'di ba? Magkaroon ka lang ng rest kumbaga. Yun. Makinig rin kayo sa body niyo pag nagkakasakit na kayo, pag sinabi niyang pagod na siya, magpahinga naman kayo. Yes, 'Di ba? Kaya mahalaga yung ganun. At yun yung natutunan namin ni Joel na naa-apply na namin as of the moment sa relasyon namin as husband and wife. Yes. And shinure namin yan before kami ikasal nila at tagkuya kayo. Ano yung plano natin sa buhay natin ngayon kasi hindi na pwedeng ito at ito pa rin yung pag-aawayan natin. May mga times sa ginagawa tayo dati na nagpaplano naman tayo pero hindi na susunod eh. Pero this time mas strictly namin to ini-implement talaga. Number 1 dyan is yung nagkaroon kami ng boundary sa work. Kasi dati 24/7, Monday to Sunday, makokontak nyo kami. Mga work, yung mga staff namin sa brands, magsushoot kami dyan, visit kami dyan sa branch, meeting kami dyan. Kaladkari ko yung pagdating sa work. Yes, makakaladkad nyo kami anytime. Tawagan nyo lang ako, sasagot agad ako. Yun yung naging problem sa amin before na ngayon, nilimitahan na namin. Yeah. Nagkaroon na kami ng schedule ni Joel. Buti na lang talaga na nag-office na kami. So, nakastick na kami Monday to Friday. Ayan, may schedule na kami, diba? From 9 a.m. to 5 p.m. lang kami mag-work. After 5 p.m., hindi nyo na kami makokontak ni Joel. Bawal na may mag-chat sa amin, Ma'am Kat, Sir Joel. Wala na po. Tapos, naka-fix na sa amin, Sabado, Linggo. Yan, sa amin na yan ni Joel. Like, Sabado, Love Day, Sunday, Church Day, kasama yung family namin. Wala nang makakapasok ng work dyan, not unless kailangan na kailangan. Kasi before, ginagawa namin, sa house lahat yun. Parang, nag-i-schedule kami, pero nasa bahay din. Ang hirap pala ng love, no? Yung work from home. Oo. Sobrang hirap. Feeling ko yun din yung naging struggle namin. Kasi nga, dahil sa bahay, wala kaming control. Like, pag nasa bahay, ang hirap i-separate ng work tsaka ng life. Yes. Kumbaga, dapat nga pag sa house mo, dapat rest Rested mo yan ka. eh. Oh, rested. Oo. So, isa yun sa mga biggest shift na ginawa namin. Kumbaga, physically, dapat sa house, wala nang work. Dapat isi-separate na natin yan. Pumunta na tayo sa office. Yes. Tsaka ngayon tuloy, yung bahay namin, home na siya sa akin. Kasi Excited umuwi. excited na kami uwi. Yes, 4 p.m. na, makakauwi na kami. Friday night na, o ano gagawin natin? Yung mga ganun na kami ni Joel. Saya niya. Pero dati diba naging problem natin na parang nagiging office vibe yung bahay na to. Kasi every time susunduin ako ni Joel sa bahay, dadalhin niya ako dito kasi mag-work kami. So parang, ano na, diba dumating pa nga sa point, nakikita ko pa lang si Joel, pagod na ako. Grabe yun yung napag-awayan din namin. Diba sir, sabi ko sa kanya. Nakakasad naman. Hindi na ako excited sunduin ni Joel kasi alam ko mag-work kami. Ganon. Kasi alam kong di naman kami magdi-date, di naman kami mag-uusap about ano gagawin natin today lang. Pero ngayon, yun na workout natin siya. Hindi pa perfect, pero at least somehow nakita namin yung improvement. Kaya yung number one thing yun, nagkaroon kami ng boundary, nagkaroon kami ng schedule na kapag work, kapag rest, yan. Before kasi, kapag halo-halo at saka wala kang sistema, parang kapag nasa work ka, ini-imagine mo yung vacation, yung enjoy, di ba? Tapos kapag nasa vacation ka naman, natataranta ka naman kasi gusto mo mag-work, di ba? So parang hindi ka rin nagiging present sa moment. Kaya kami sabi namin, hindi, susundin natin to, magkaroon tayo ng boundary. And mas naging effective siya. Mas naging focus kami sa work dahil kapag nasa work, ina-expect namin na talagang yun lang. Yes, mag-work kami, hindi talaga kami halos nag-uusap niya ni Joel. At work unless talaga. meeting, kasi kanya-kanya kami ng work eh. Pero pagdating sa bahay, ay talagang close na close kami. Yeah. Even sa mga staff natin, tinitrain din namin sila na, like, kapag uwi sila, mag-rest naman sila. Like, hindi na para kontakin namin sila na sa bahay sila kasi baka sila rin nai-stress. So, pag nasa office tayo, mag-work tayo. After office, yan, sige, enjoy tayo, mag-relax kayo and all. Para at least, kahit yung mga staff natin, nafe-feel na yung excitement sa work, hindi sila drained. Kasi nga, yung na-realize ko nga, kumbaga dapat, hindi rin healthy na, kumbaga, sinasagad mo yung sarili mo sa hard work. Parang ganun, hustle culture. Tama. And hindi kasi tayo pare-pareho ng stress tolerance. So, yun, very productive yun. Isa sa rin pala sa problema kung ba't kami na-stress. Kasi mali yung sistema namin. Nag-micromanage so, kami. Nag-micromanage kami and hindi namin
binibigay opportunity yung trabaho sa iba kasi pinapakialaman namin yung trabaho nila. So, yun, nagkaroon kami ng mas maayos na sistema, delegation of work, tapos, marunong na rin kami mag-do not disturb sa phone. Yes, kaya ko na. Congrats. And ayun, kasi as someone na nag-lead nga ng business natin kasi, parang feeling natin yun yung healthy way para sa mga team natin na pag may problema, sasaluhin natin sila. Kaso, pag ganun kasi, kapag always na ganun, aasa na lang sila sa'yo. So, ikaw mismo, imbis na bumibilis yung progress nyo, tsaka nagtutulungan kayo, ikaw na lang lagi, tapos ikaw nai-stress ka. Yeah, tsaka as boss, if nakatuto ka sa problem ng mga staff mo, paano ka makakaisip ng something bigger? Yeah. 'Di ba? So parang kami din, mas natanggap namin na okay, kailangan namin mag-delegate din para makapag-isip kami sa higher picture kumbaga. Mas doon na namin siya nakikita. Yes, ang galing. Tsaka yung thankful kami sa mga business partners namin yan, kay Kuya Josh, kay Ate Raps, dahil talagang sila yung nag-help sa amin para ma-build up yung system. So ngayon, buti nag-improve talaga yung sistema, nagtulungan talaga kami, na ngayon, mas masaya, mas productive, and mas effective tayo. Yes, pero hindi pa naman perfect ang aming negosyo ha. Ang mga pinagagawa namin sa buhay, like yung pagko-content at negosyo. Kasi we're still improving pa rin. Hindi naman matitigil yan di ba? Yeah, so yun. Pangalawa sa sistema rin. Ayun, may mga in-improve din kami sa life namin. Nag-invest kami sa EA. Meron rin kami mga video editors. Ayun naman yung para sa content. Then sa naman namin, sa business naman namin, nag-improve kami sa team, sa talents. That way, kumbaga parang mas naging stronger yung naging investment natin. Yes. Pangatlo, feeling ko yung being present at the moment. Minsan, mali yung timing natin sa katawan natin For example, nag-work ka nga pero distracted ka naman. So technically, nasasayang lang din yung oras mo na dapat nag-work ka. Hindi ka naman 100% doon. Being present kung nasan ka talaga. So kung work ngayon, work. Kapag life. Enjoy talaga. Kasi hindi rin healthy na alam mo, nagdi-dinner kayo ng asawa mo, tapos tumitingin ka sa phone mo, nakikipag-chat ka sa work. Parang sayang din yung moment, di ba? Might as well na umuwi na lang kayo, tapos nag-work ka na lang. So, be present at the moment. Like, it's okay. Hindi lahat ng problema kailangan mong i-resolve today. Like, okay lang yun. Pagkatapos na ng work, tomorrow na lang ulit. Kung hindi emergency, di ba? Wag muna. Bukas ka na. Kasi 5 p.m. na Be present kung nasaan ka man. Tapos, don't be too hard to yourself. Tama. Papakinggan mo yung sarili mo. Kunyari, work ka na ng whole week. Tapos, gusto mo na magpahinga. Kasi yung iba kasi, sobrang workaholic. Wala na silang ganun So, dapat magkaroon ka man lang na me time mo. Yes. Basta gumawa ka pa din ng something sa katawan mo na mafe-feel better siya para recharge siya for the next week or for next mong gagawin, di ba? Actually, yan. Lately lang namin na-realize yan ni Joel. Sa mga napagdaanan na rin namin, nabuo yung ganitong sistema. So, una, magkaroon ka ng boundaries. Pangalawa is yung nagkaroon kayo ng schedule. Pangatlo is yung live with the moment. Mahalaga yan. Pangatlo yung papakinggan mo yung Don't be too hard to yourself. to yourself. Ang dami pa kayong matututunan actually. Pero ngayon, feeling ko mas masaya ako Parang feeling ko, excited ako to work. Excited din ako umuwi. Kumbaga may balance na siya. Yes. And ayun, very, very grateful ako sa life. And at least yung mga problema na pinagdaanan namin the past months, somehow, nagbubunga na. Mas okay yung relationship namin ni Kat. Mas happy talaga. Tapos, na-enjoy na namin yung little things. Like yung pagluluto, paglilinis. Yes, tama naman. So, ang saya lang din. Kaya, yun guys. Diba? Nag-aaway din kami, guys. Akala nyo lang hindi. Kasi syempre, hindi namin pinapakita sa camera. Kaya mahalaga din na kayo mag-partner. Lalo na mag-business partners. Kasi, diba, lagi nilang sinasabi, naku, mahirap yan mag-partner kayo, tapos mag-business partners pa. Na-realize ko mahirap talaga. Kaya dapat magkaroon kayo ng pag-uusap about kung paano nyo ibabalance yung mga bagay-bagay. Importante yan. Kahit hindi nga sa mag-jowa, ikaw, sa work mo, or sa family mo, basta kung ano man situation mo ngayon, mahalaga mayroong kang balance din. Yes, diba? tama yun. So, ito yung mga new workout namin ni Joel sa relasyon namin. And malay nyo, diba? Yung mga sinabi namin dito, maka-help din sa inyo. Or baka may mas better pa kayong advices sa amin, diba? Comment nyo lang dyan para mailagay namin sa list namin, diba? Pero totoo yan. Actually, maganda rin yung sinabi mo dun sa part na yan. Dapat pinag-uusapan nyo rin siya. Kasi nga ako nga, for the past years, hindi ko alam na ganun pala pinagdadaanan mo. Hindi rin ako aware. Sa totoo lang. So, unless nung sumabog hospital na. Oo. Pero yun, maganda. Kasi kung ikaw 100% ka, minsan hindi kayo pareho na ng battery level ng partner mo. So, minsan na 100% ka, 10% lang siya. Kumbaga, dapat aware ka rin dun. Oo.
Kaya nga, yun naman ang maganda rin sa marriage kasi tag team naman kayo. Yun naman yung feeling ko nakikita kong benefit na kapag mahina yung isa, kayang saluin ng isa. Basta maging open kayo ha. Kasi mahirap kapag tahimik lang ako dito. Ano problema mo, love? Gaganon mo. Hindi ko sasabihin sa'yo. Hindi kanya matutulungan kasi hindi ka open sa kanya. And yun yung kinagandaan sa relationship namin ni Joel. Na pag-uusapan namin talaga siya. Hindi kami nahihiya sabihin sa isa't isa kung ano yung problem na nakikita namin. Minsan lang, pag tinatopak ako. Malilita bagay lang naman yun. Pero kapag yung malaking problem namin, sinasabi talaga namin sa isa't isa as much as possible. Yes. But again, i-clear ko lang ang work-life balance, hindi yan applicable na ganito para sa lahat. Kasi may iba't iba tayong stages. Of course, kapag syempre, mas younger ka and mas kailangan mong magtrabaho dahil may kailangan kang i-provide financially sa family mo, sa sarili mo. Well, we understand. Yeah, mag-work ka talaga. Kaya do as much as you can sa work. Mag-grind tayo kapag andun sa grind. Pero huwag natin kakalimutan na, alam mo yun, mag-enjoy din, mag-rest. So, yun lang. Kung nasa ang stage ka man ng life ngayon, we want you to know na talagang kaya mo yan. Oo, yes. Mahirap yan sa ngayon, lalo na kung may pinagdadaanan ka. Mahirap yan eh. Hindi mo alam kung saan ka uhugot eh. Pero always lang natin alalahanin, matatapos din yan. At pag natapos yan, talagang may bunga yan. May babaon ka talaga. Tama yan. Wow, kala mo talaga sino yung mga guru na to. Well, we're speaking naman dahil lang sa mga pinagdaanan namin sa life. Kaya yun, very nice tong topic na to. And sana nga pag-usapan pa natin siya ng mas mahaba pa off-cam dahil kailangan natin yan eh. Hindi natin mo miss out kasi alam mo, gulat na lang tayo lang pagising natin, matanda na tayo. Oo, lalo na ngayon. Nag-reminisce tayo. Parang kahapon lang. Love, grabe, Friday agad. Parang last time, kakasabi lang natin, Monday na naman. Bumibilis talaga yung panahon, guys. Kaya talagang, kung ano yung gusto nyong gawin sa buhay, gawin nyo. Kung saan kayo masaya ako sa grinding season, go. Kung gusto nyo mag-rest, go. Diba? Basta wag lang yung susobra, diba? Lagi naman sinasabi, too much will kill you. Diba? Yes, Kaya dapat, may balance tayo. So, I think that's it. So, yan. Huwag natin kalimutan mabuhay. Yes, we work, but let's not forget to live. Yan. So, guys, if natapos itong episode na to, thank you very much. And I hope, kahit konti, may natutunan kayo. Yes, if may suggestions kayong topics or lesson na nakuha nyo dito or baka may mayaambag pa kayo sa amin, comment nyo lang dyan para mabasa namin, di ba? At mapag-usapan din natin. So, guys, maraming salamat. Don't forget to like, comment, and subscribe. So, yun naman guys. Good night. See you next week.